Sa nakaraang episode, nakaharap ni Goku ang 4-star dragon na si Nova. Sa huli bagamat nakalalamang sa laban ay nag-decide si Nova na mas palakasin pa ang sarili, kaya naman si Goku ay ginamit na rin ang kanyang Super Saiyan 4, sa pagpapatuloy. Gustong umalis ni Vegeta para tulungan si Goku pero pinigilan ito ni Bulma dahil hindi pa ito handa. Inutusan ito ni Bulma na magpalakas muna ng katawan gamit ang isang machine. Dito ay naalala ni Vegeta ang nakaraan, kung saan tumanggi si Goku na maging tagasunod niya at tinalo siya sa laban. Tatapusin na sana siya ni Krillin noon pero pinigilan ito ni Goku at hinayaan siyang makaalis. Ayon kay Vegeta ay magmula noon ay hindi na niya maalis si Goku sa kanyang isip na parang isang sumpa. Sunod na naalala ni Vegeta ay ang laban nila kay Frieza, kung saan sinabihan niya si Goku na huwag makinig sa damdamin dahil ikakasawi niya ito, pero nagkamali siya dahil ito pa pala ang magiging daan para mas lumakas pa si Goku. Isinantabi ni Vegeta ang kanilang mga pagkakaiba ni Goku ng maraming taon at naging magkaibigan. Kaso muling naalala ni Vegeta ang dating sarili at nais niya itong bumalik, kaya naman sinadya niyang mahulog sa patibong ni Bobby D para maging mas malakas. Siya ay naging si Majin Vegeta at hinarap si Goku sa isang matinding laban. Dito ay sinabi ni Vegeta kay Goku na pakiramdam niya ay nakakulong siya sa mundong puro pagmamahalan at nais niyang makalaya, kaya kinailangan niya si Bobby D para manumbalik ang kasamaan sa kanyang puso. Pagkatapos nun ay tinalo niya si Goku, ganun pa man nalaman ni Vegeta na siya ay nagkamali, dahil sa huli ay nanalo pa rin ang pagmamahal sa kanyang puso at ninais na iligtas ang lahat laban kay Majin Buu. Muling bumalik si Vegeta sa pagiging pangalawa lang kay Goku pero hindi niya pa rin ito matanggap. Sunod ay pinuntahan ni Vegeta si Bulma na kasalukuyang nagtatrabaho sa kanyang computer. Pinakita nito sa kanya ang replay ng pagbabagong anyo ni Goku mula sa pagiging Golden Great Ape hanggang sa pagiging Super Saiyan 4. Ayon kay Bulma ay maaari niya itong magawa kay Vegeta sa pamamagitan ng Blutz Wave Generator. Nagbiro pa si Bulma na maaari niyang mapaabot si Vegeta sa Super Saiyan 5 kaya lalo itong natuwa. Samantala, nakahanda na sina Goku at Nova na ipagpatuloy ang kanilang laban. Sinimulan nila ito sa pagpapakawala ng malakas na enerhiya sa isa't isa. Pinasabugan ni Nova ng enerhiya sa mukha si Goku kaya naipit ito sa pader. Sinamantala ito ni Nova at nagpakawala ng flaming shot pero nakaiwas si Goku. Gumanti ng Kamehameha Wave si Goku pero masyado mabilis si Nova at inilihis ang atake. Muling sumubok si Goku na gumamit ng Kamehameha Wave pero muli lang itong napigilan ni Nova. Tumilapon si Goku sa malayo at sinundan ito ni Nova para atakihin. Pinasunod ito ni Goku sa ilalim ng isang abandonadong gusali at nilinlang gamit ang isang salamin. Nagtagumpay si Goku na makorner si Nova at tinanggap na ni Nova ang kanyang pagkatalo. Ganun pa man ay nag-decide si Goku na huwag itong patayin bilang kabayaran sa hindi nito pagpatay kay Pan. Umalis ang dalawa sa ilalim ng abandonadong gusali at naghanda para muling simulan ang laban. Kaso biglang nakisali ang isa pang Shadow Dragon kaya naantala ito. Ayon kay Nova ay ito ang kanyang kapatid na si Ice Shenron. Nang itaas ni Ice ang backpack ni Pan ay na-realize ni Goku na may masamang nangyari. Pinuntahan ni Goku si Pan at nakita niya ito na maraming pinsala. Humingi ng paumanhin si Pan kay Goku at tuluyan nang nawalan ng malay. Nagalit si Goku kay Ice dahil sa ginawa nito kay Pan. Lumapit si Ice kay Goku para makipaglaban pero pinigilan ito ni Nova. Ganun pa man ay tumanggi itong makinig at sinalakay si Goku. Ginawang yelo ni Ice ang braso ni Goku at patuloy itong binanatan. Ganun pa man ay nakabawi si Goku gamit lamang ang kanyang mga paa. Dahil sa nangyari ay nag-decide si Ice na gawin ding yelo ang buong katawan ni Goku gamit ang Ice Ray. Pagkatapos nun ay inutusan ni Ice si Nova na patayin si Goku. Kaso tumanggi si Nova at sinabi na hindi siya pumapatay ng nilalang na walang laban. Sobrang ikinagalit ni Ice ang sinabi ni Nova at binanatan ito. Pagkatapos banatan ay muli itong inutusan ni Ice na patayin si Goku. Kaso imbes na patayin ay tinunaw lang ni Nova ang yelo sa katawan ni Goku gamit ang kanyang Nova Star. Nakawala si Goku sa yelo at sinabi na kailangan niya lamang ng 10 segundo para matalo si Ice. Nainis si Ice kaya mas lalo nitong pinalakas ang sarili.
Binalot ni Ice ang lungsod sa yelo at sinabi na bibigyan niya lamang ng 5 segundo si Goku para talunin siya. Dahil dito ay pinabagsak nga ni Goku si Ice sa loob lamang ng 5 segundo. Kaso nang tatapusin na ito ni Goku ay ginawa nitong hostage ang walang malay na si Pan. Ginamit ni Ice si Pan para mawala ang depensa ni Goku sa laban. Gayunpaman hindi rin ito nagtagal dahil nahawakan ni Goku sa paa si Ice at hinagis ito sa isang gusali. Pagkatapos nun ay muling naghanda si Goku ng Kamehameha Wave times 10, kaso hindi ito itinuloy ni Goku dahil pumunta si Ice sa tabi ni Nova at doon gumamit ng Ice Ray. Dahil doon ay naging yelo si Goku at nag-decide si Ice na tapusin na ito gamit ang Ice Cannon. Ganun pa man ay nagawang makawala ni Goku mula sa yelo at sinalubong ang atake ni Ice. Dito ay pinagsabihan ni Goku si Ice sa paggamit nito ng maruming estilo sa pakikipaglaban. Pagkatapos ay nilapitan na ito ni Goku para tapusin. Kaso nagmakaawa si Ice para sa kanyang buhay at sinabi na ibibigay ang Dragon Ball. Pumayag si Goku at inutusan si Ice na ibigay na lang ang Dragon Ball at umalis. Kaso nanatiling kupal si Ice dahil patraydor nitong inatake sa mata si Goku gamit ang Ice Claw. Dahil doon ay nabulag si Goku at naghanda na si Ice para tapusin ito. Pero sa kabila ng pagkabulag ni Goku ay nagawa pa rin itong umatake at tinapos si Ice gamit ang Dragon Fist. Pagkatapos nun habang naghuhugas si Goku ng kanyang mga mata ay binigyan ito ng gamot ni Nova, dahil nais nitong kalabanin si Goku ng may paningin, kaso biglang may bumaril ng energy beam kay Nova at natamaan rin ito ang gamot na nasa kamay ni Goku, lumabas ang may gawa ng atake at ito ang pinakamalakas na Shadow Dragon na si Shin Shenron. Inatake ni Shin si Goku pero agad na tumalon si Nova para iligtas ito, dahil doon ay si Nova ang natamaan ng atake at tuluyang namatay. Galit na bumangon si Goku at nagpakawala ng malakas na enerhiya. Nagpakawala rin ng enerhiya si Shin pero sa lakas nito ay halos mabura na ang buong lungsod. Pagkatapos nun ay nagsimula na itong sumalakay. Mabilis na bumagsak si Goku pero hindi pa rin tumigil si Shin sa pag-atake. Kaya wala nang magawa si Goku kundi ang tumakbo. Ganun pa man ay nagawang matamaan ni Goku sa unang pagkakataon si Shin. Samantala, nagkaroon na ng malay si Pan at nakita nito ang kanyang bag na wala ng laman. Nalungkot ito ng sobra at naglakad para hanapin si Goku. Sa nangyayaring laban naman ay pinakita si Goku na nagtatago. Maya-maya ay lumabas ito at inatake ng Kamehameha Wave times 10 si Shin. Direktang tinamaan ng atake si Shin pero hindi ito nasaktan. Gumanti ng atake si Shin at hindi ito nagawang iwasan ni Goku. Natalo si Goku kay Shin at tuluyan ng bumalik sa dati. Dinampot ni Shin si Goku para ihulog sa patusok na bagay sa ibaba ng gusali. Pero dumating sina Goten at Majub at iniligtas ito. Pagkatapos nun ay dumating rin ang iba para suportahan si Goku sa laban. Ganun pa man alam ni Gohan na hindi pa rin sila mananalo kahit magtulong-tulong kaya nais na lamang nila ibigay kay Goku ang kanilang mga lakas. Ibinigay nga ng mga Saiyan ang kanilang lakas kay Goku habang si Majub naman ay nagbabantay. Kaso nagawa pa ring makalapit ni Shin at binanatan nito ang lahat, buti na lang ay nailigtas ni Goku ang lahat gamit ang instant transmission kaya naipagpatuloy nila ang pagpapasa ng lakas, hindi nagtagal ay nakakuha na ng sapat na enerhiya si Goku pero humingi pa ito ng mas marami, bagamat nag-aalala ay napilitan ng lahat na sundin si Goku dahil ito lamang ang kanilang pag-asa. Ilang saglit pa ay muling nagdesisyon si Shin na sumalakay at ginawa ni Majub ang lahat para pigilan ito. Dahil sa pagsisikap ni Majub na pigilan si Shin ay nakuha ni Goku ang lakas na kailangan. Kumpiyansa na hinamon ni Goku si Shin na subukan ang kanyang lakas, nainis si Shin at agresibong umatake. Ganun pa man ay balewala ang lahat ng atake nito dahil mas malakas na si Goku. Dito ay naisip ni Shin na umatake gamit ang bagay na walang enerhiya para hindi ito maramdaman at maiwasan ni Goku. Pero hindi umubra ang naisip ni Shin at tinapos na ito ni Goku gamit ang Kamehameha Wave times 10. Direktang tinamaan ng atake si Shin at hindi na matagpuan kaya nagdiwang na ang lahat. Pero nang kukunin na sana ni Pan ang isang Dragon Ball ay bigla itong kinuha ni Shin. Isa-isang kinain ni Shin ang mga Dragon Ball na nakakalat sa paligid at ginamit ito bilang karagdagang lakas. Behold, the body
of Sin Shenron has absorbed the ability. Dahil sa pagkain ng mga Dragon Ball ay naging Ultimate Shadow Dragon si Sin at naging si Omega Shenron. Gamit ang bagong lakas ay pinasabog ni Omega ang buong lugar at tumilapon ang lahat maliban kay Goku. Sobrang nagalit si Goku at binanatan si Omega pero bigla nitong pinainit ang kanyang balat na parang si Nova. Hindi pa doon nakontento si Omega dahil isa-isa pa nitong ginamit kay Goku ang mga kakayahan ng ibang Shadow Dragon na kanyang nakuha. Ganun pa man ay tinawanan lang ito ni Goku kaya nagalit si Omega at muling umatake. Tinangka ni Goten na tumulong pero pinigilan ito ni Gohan at sinabihan na magtiwala. Pagkatapos nun ay pinakita si Omega na patuloy pa rin na binabanatan si Goku. Ilang saglit pa ay napansin ni Goku na bumalik na ang kanyang paningin. Ganun pa man ay nagpanggap pa rin ito na bulag para maging kampante si Omega at hindi mag-ingat. Umepekto ang plano ni Goku at tagumpay nitong natamaan ng atake si Omega. Kaso muli itong nabuhay nang gamitin nito ang kapangyarihan ni Rage Shenron. Pagkatapos nun ay isa-isang binanatan ni Omega ang lahat. Sa lakas ni Omega ay madali nitong napabagsak ang iba at tanging si Goku na lang ang nakabangon. Sinubukan ni Omega na atakihin muli si Goku pero nahawakan siya nito. Binabalak ni Goku na pasabugin ang sarili kasama si Omega kaya nagsimula na itong mag-ipon ng enerhiya. Pero biglang dumating si Vegeta at pinigilan si Goku kaya hindi ito natuloy. Ipinagmalaki ni Vegeta kay Goku na gagamit na rin siya ng Super Saiyan 4 at sasali sa laban. Ilang saglit pa ay dumating na rin si Bulma na dala ang Bloods Wave at ginamit ito kay Vegeta. Umepekto ang Bloods Wave pero ginawa lang nitong Great Ape si Vegeta na walang kontrol sa sarili. Ganun pa man nang mahawakan ni Vegeta si Goku ay biglang bumalik ang katinoan nito. Muling nagbago ng anyo si Vegeta at naging ganap na Super Saiyan 4. Pagkatapos nun ay nag-away si Bulma at Chi-Chi kung kaninong asawa ang mas pogi. Samantala, sabay na naglabas ng enerhiya si Goku at Vegeta at lumikha ito ng malakas na lindol sa buong kalupaan. Gayunpaman sa kabila ng kanilang lakas ay tumanggi pa rin si Vegeta na sumalakay. Dahil ayon dito ay hindi pa rin sapat ang kanilang lakas para matalo si Omega kaya kailangan muna nilang mag-fusion. Nais ni Omega na pigilan sina Goku at Vegeta na mag-fusion kaya pinagtulungan ito ng lahat na salakayin. Dahil sa pagsisikap ng lahat ay matagumpay na nakapag-fusion ang dalawa at naging si Super Saiyan 4 Gogeta. Sa lakas ni Gogeta ay napatalsik nito si Omega gamit lang ang tingin. Namangha si Majob at nais itong gayahin pero sinabihan ito ni Gohan na hindi pwede dahil masyado na itong napinsala. Pagkatapos nun ay pinakita si Omega na inaatake si Gogeta pero hindi ito umuobra. Sobra ang tuwa ni Pan na makitang sa wakas ay nakalalamang na sila sa laban. Muling umatake si Omega pero iniwasan lang ito ni Gogeta at napahiya. Gayunpaman ay hindi pa rin ito sumuko at lalong pinaigting ang kanyang pag-atake. Pero sa kabila nun ay hindi pa rin nasaktan si Gogeta at sinabi nito na parang masahe lang sa kanya ang atake ni Omega. Galit na umatake si Omega pero sinipa lang ito ni Gogeta. Pagkatapos nun ay inasal ni Gogeta si Omega na parang bata at pinagtawanan. Dahil dito ay napuno na si Omega at gumamit ng Negative Karma Ball. Pero sinipa lang ni Gogeta ang Negative Karma Ball sa labas ng kalawakan at sumabog ito doon ng may asul na liwanag. Naramdaman ni Kabito ang malakas na pagsabog at ibinalita kay Tandang Kai na nawala ang negatibong enerhiya na nakabalot sa Earth. Ayon kay Gogeta ay ginawa niyang positibo ang enerhiya ng Negative Karma Ball at ginamit ito para alisin ang negatibong enerhiya na nakabalot sa Earth. Pagkatapos nun ay nag-decide na si Gogeta na tapusin si Omega gamit ang Big Bang Kamehameha. Direktang tinamaan si Omega ng atake pero nagawa pa rin itong mabuhay, kaya nag-decide si Gogeta na ulitin ang atake pero hindi ito natuloy dahil naghiwalay na si Goku at Vegeta. Ayon kay Goku ay naging mas maikli ang epekto ng fusion dahil mas maraming enerhiya ang ginagamit ng Super Saiyan 4, sobrang natuwa si Omega sa nangyari at muling kinain ang mga Dragon Ball para lumakas, ganun pa man ay hindi nito nakuha ang lahat dahil inagaw ni Goku ang 4-star Dragon Ball. Sinubukan ni Omega na bawiin ang Dragon Ball pero muli itong inagaw ni Goku at kinain. Sa laki ng Dragon Ball ay muntik nang hindi ito malunok ni Goku. Gayunpaman pagkatapos nun ay nais pa rin itong kuhain ni Omega kaya nilabanan na nila ito.
Masyadong malakas si Omega kaya kinumbinse ni Goku si Vegeta na muling mag-fusion. Kaso sa tuwing gagawin na nila ang fusion ay binabanatan sila ni Omega, hindi na matiis ni Goten at Trunks ang nangyayari kaya sinubukan nitong tumulong, ganun pa man ay pinigilan ito ni Gohan dahil masyado ng delikado para sa kanila si Omega. Pagkatapos nun ay pinakita si Goku na binabanatan pa rin ni Omega, dito ay ginamitan nila ng Kamehameha Wave at Final Flash si Omega pero nagawa nitong makaiwas. Tinawag ni Omega na walang kwenta ang Super Saiyan 4 at nag-decide ng patayin ang isa kina Goku at Vegeta. If you want to... Bumagsak si Goku sa dami ng natamong pinsala at napatingin sa kanyang imahe sa mga basag na salamin, dahil doon ay naisip nito ang after image technique at agad itong sinabi kay Vegeta. Ginamit nila ang technique para magawa ang fusion ng hindi natatamaan ng atake ni Omega. Matagumpay na natapos ni Goku at Vegeta ang fusion pero hindi ito umepekto. Naisip ng dalawa na may nagkamali sa kanila at nagsimulang magsisihan. Ganun pa man ayon kay Trunks ay si Goku ang problema dahil marami na itong pinsala at konti na ang enerhiya nito. Pagkatapos nun ay biglang pumayag si Omega na muling subukan ni Goku at Vegeta ang fusion. Dahil dito ay muli ngang sinubukan ng dalawa ang fusion. Kaso sa pagkakataong ito ay bumalik na si Goku sa dati nitong anyo, lumalabas na alam na ni Omega na wala ng enerhiya si Goku kaya ito pumayag. Dahil sa nangyari ay si Vegeta na lang ang natira at naghanda na si Omega para tapusin ito. Pero napatigil si Omega dahil biglang lumabas sa ulo ni Goku ang 4-star Dragon Ball. Napansin rin ito ng iba at umiyak si Chi-Chi kasi daw mukha ng abnormal ang asawa niya. Gayunpaman hindi napansin ni Goku ang Dragon Ball sa kanyang ulo hanggang sa sinabi na lang ito sa kanya ni Pan. Pagkatapos nun ay nag-decide na si Omega na ituloy ang pag-atake. Pero naging si Nova ang Dragon Ball sa ulo ni Goku at sinuntok nito ang atake ni Omega. Gayunpaman ay pumanig si Nova kay Omega at hindi kay Goku. Inutusan ni Omega si Nova na patayin si Goku pero bago pa ito kumilos ay inatake na ito ni Vegeta. Sa kasamaang palad ay madaling napabagsak ni Nova si Vegeta kaya si Goku na ang inatake nito. Maya-maya pa ay biglang bumangon si Vegeta at sinabi nito kay Trunks na nagpapanggap lang si Nova. Tama nga ang hinala ni Vegeta dahil biglang nakipagtulungan si Nova kay Goku na atakihin si Omega. Dito na nabunyag na ang lahat ng pangyayari ay plano talaga ni Goku at Nova. Pagkatapos nun ay hinawakan ni Nova si Omega at binalot ito sa fireball. Balak ni Nova na sunugin si Omega sa loob at tuluyan ng patayin. Ayon kay Nova ay walang silbi ang lakas ni Omega kung hindi naman kakayanin ng katawan nito ang init. Pagkatapos nun ay pinasabog na ni Nova ang fireball. Matapos ng malakas na pagsabog ay si Nova na lamang ang bumalik kaya sobrang natuwa si Goku. Gayunpaman ay bigla itong humingi ng paumanhin kay Goku at lumabas sa katawan nito si Omega. Ayon kay Omega sa huling sandali ay pumasok siya sa katawan ni Nova para hindi siya masunog. Nagalit si Goku at agresibong inatake si Omega. Sa kasamaang palad ay hindi umubra si Goku sa kumpletong lakas ni Omega. Nakita ni Tandang Kai at Kabito na natatalo si Goku at sobra itong nag-alala. Dahil ayon kay Tandang Kai kapag hindi natalo si Omega ay mababalot ng negatibong enerhiya ang buong galaxy at masisira. Pagkatapos nun ay pinakita si Vegeta na bumalik na rin sa dati. You're kidding me! Vegeta, why do you have to use... Dahil parehong wala ng lakas sina Goku at Vegeta ay madali na itong nabugbog ni Omega. Hindi nagtagal ay nagsawa na si Omega at nag-decide na itong sirain ang Earth kasama sina Goku. Ganun pa man ay matapang na sinalubong ni Goku ang negative karma ball ni Omega at ginamit ang buo niyang lakas para pigilan ito. Kaso mas lalo pa itong pinalaki ni Omega kaya hindi na ito kinaya ni Goku. Sumabog ang negative karma ball at nag-iwan ito ng napakalaking butas sa lupa. Habang si Goku naman ay hindi na matagpuan kaya sobrang nalungkot ang lahat. Sunod ay naglabas ng napakaraming negatibong enerhiya si Omega para sirain ang mundo. Dahil dito ay inutusan na ni Vegeta ang lahat na umalis sa Earth habang siya ay magpapaiwan para kalabanin si Omega. Sinunod ni Trunks ang sinabi ni Vegeta pero nilayo lang nito ang kanilang mga pamilya at nagpaalam bago bumalik. Pagkatapos nun ay pinakita na buhay pa si Goku at humihingi ito ng enerhiya sa mga tao. Habang sina Trunks naman ay dumating na sa laban at tinulungan si Vegeta, sa kasamaang palad ay madali pa ring natalo ni Omega ang apat. Ganun pa man bago mawalan ng malay ay sinabi ni Vegeta kay Omega na hindi ka papanalo. Pagkatapos ay biglang lumabas si Goku sa butas na may hawak na Super Ultra Spirit Bomb.
Lumalabas na pinakinggan ng mga tao ang panawagan ni Goku at nagbigay ang mga ito ng enerhiya. Ganun pa man ay hindi pa rin ito sapat kaya nagpatulong si Goku kay Kaiosama na makahingi ng enerhiya sa buong universe. Sa tulong ng buong universe ay nakuha ni Goku ang enerhiya na kanyang kailangan. Sinubukan pang atakihin ni Omega si Goku pero wala na itong nagawa. Pagkatapos pasalamatan ang lahat ay binitiwan na ni Goku ang Spirit Bomb papunta kay Omega. Napatay ng Spirit Bomb si Omega at bumalik na sa dati ang mga Dragon Ball. Ganun pa man ng puntahan ng lahat si Goku ay biglang lumabas si Shenron kahit hindi nila ito tinatawag. Pinagaling ni Shenron si Goku at sinabi sa lahat na mawawala siya ng mahabang panahon dahil sa mga nangyari at sa negatibong enerhiya ng mga Dragon Ball. Maluwag na tinanggap ito ni Goku pero tinanong nito si Shenron kung maaari pa siyang humingi ng huling kahilingan. Sinabi ni Goku na nais niyang buhayin muli ni Shenron ang lahat ng napatay sa laban kay Super 17 at sa mga Shadow Dragon. Pinagbigyan ni Shenron ang hiling ni Goku at nagsimulang buhayin muli ang mga tao. Pero pagkatapos matupad ni Shenron ang hiling ay inaya nitong sumama sa kanya si Goku. Binili ni Goku kay Vegeta na protektahan ang mundo at sumama na kay Shenron. Habang nakatingin kay Goku ay naalala ni Bulma ang nakaraan at sinabing mamimiss niya ito. Ganun pa man bago tuluyang umalis ay sinabi ni Goku kay Shenron na may mga nais muna siyang makita. Pumayag si Shenron at idinaan si Goku sa bahay ni Master Buten at nagkataon na naroon din si Krillin. Dito ay naglaban sila na parang tulad ng dati at nanalo si Krillin. Pero pagkatapos nun ay bigla na lang naglaho si Goku nang hindi nagpaalam. Sunod na pinuntahan ni Goku ay si Piccolo na kasalukuyang may binabanatan na halimaw. Dito ay maayos na nagpaalam si Goku at mabilis naman itong naintindihan ni Piccolo. Samantala, sinabihan ni Chi-Chi si Goku na umuwi para sa hapunan pero hindi na siya narinig nito. Ganun pa man ay sinabihan ni Goten si Chi-Chi na magluto pa rin ng masarap para umuwi si Goku. Pagkatapos nun ay nagsimula ng umuwi ang lahat pero naiwan si Pan na tinatanong kung babalik pa ba ang mga Dragon Ball. Sinagot ito ni Trunks na huwag mag-alala dahil babalik rin ang mga ito balang araw. Paalis na sana si Pan nang biglang makita nito ang damit ni Goku. Sinabihan ni Vegeta si Pan na pangalagaan ang damit bago lumipad paalis. Samantala, nakatulog na si Goku sa likod ni Shenron at isa-isang pumasok ang mga Dragon Ball sa katawan nito. Pagkatapos nun ay tuluyan ng naglaho si Goku kasama si Shenron. Makalipas ang 100 taon ay ginanap ang 64th World Martial Arts Tournament. Dito ay ipinakilala ang isang kalahok na bata na kamukha ni Goku. Ang bata ay si Goku Jr. na apo ni Pan na ngayon ay matanda na. Suot ni Goku Jr. ang lumang damit ni Goku na tinawag na basahan ng kalaban nitong kamukha naman ni Vegeta. Ilang saglit pa ay isang babae naman na kamukha ni Bulma ang naupo sa tabi ni Pan. Nagpakilala ang babae bilang nanay ng batang kamukha ni Vegeta. Pagkatapos nun ay nagsimula na ang laban. Patas lang ang laban kaya nag-decide ang dalawang bata na gumamit na ng Super Saiyan. Maya-maya pa ay biglang nakita ni Pan si Goku sa mga tao. Pero nang puntahan niya ito ay bigla itong nawala kaya inakala niya na namalikmata lamang siya. Ganun pa man ay mali ang akala ni Pan dahil naroon talaga si Goku para tingnan ang nangyayari sa mundo. Isang araw bago maganap ang tournament, dinalaw ni Pan ang kanyang lolo Goku sa libingan kasama si Goku Jr. Pagkatapos noon ay inaya na ni Pan si Jr. na mag-training, kaso hindi nito magawa ang lahat ng pinapagawa ni Pan. Sinubukan ni Pan na palakasin ang loob ni Junior sa pagkukwento ng mga kagitingan ng kanyang lolo Goku, pero imbes na magpatuloy sa training ay inaya lang nito si Pan na umuwi. Kinabukasan ay masayang pumasok si Junior sa paaralan, kaso paglabas ng classroom ay binuli ito ng gang ni Pak. Kinuha ni Pak ang magandang ballpen ni Junior at hinamon ito na lumaban, pero sobrang natakot si Junior kaya ibinigay na lang nito ang ballpen kay Pak. Pag-uwi ng bahay ay pinagalitan ni Pan si Junior at pinagsabihan na matutong ipagtanggol ang sarili. Sa sobrang galit ni Pan ay tumaas ang blood pressure nito at nawalan ng malay. Sa tulong ng mga kapitbahay ay naisugod ni Junior sa hospital si Pan. Doon ay humingi ng pasensya si Pan kay Goku Jr. sa pagiging mahigpit. Pinaliwanag ni Pan na nais niyang lumakas si Junior dahil kamukha at kaugali ito ng kanyang lolo Goku. Pagkatapos noon ay nalaman ni Junior na malubha si Pan kaya sobra itong nalungkot at tumakbong umiiyak. Pag-uwi sa bahay ay nakita nito ang litrato ni Pan na may hawak na Dragon Ball. Naalala ni Junior na kinuwento ito ni Pan sa kanya pero hindi niya pinakinggan. Ganun pa man ay narinig ni Junior na tumutupad ito ng hiling kaya nag-decide ito na hanapin ang Dragon Ball sa dating tirahan ni Goku.
Habang naglalakad sa daan ay hinarang ito ng gang ni Pac at muling binuli, pero wala ito sa mood na magpabuli kaya nagalit ito at biglang nakapaglabas ng dilaw na aura sa katawan. Naramdaman ito ni Pac kaya hinayaan na ng mga ito na makadaan si Junior. Pagkatapos ng mahabang paglalakad ay nakaramdam na ng pagod si Junior. Buti na lang ay may isang manong na nakasakay sa truck ang huminto at inalok ito na sumakay. Sa loob ng truck ay nasabi ni Junior sa manong na marami siyang dala na pagkain sa bag. Maya-maya ay biglang pinahinto ng manong ang truck at inutusan si Junior na umihi muna sa labas. Pero paglabas ni Junior ng truck ay biglang kinuha ng manong na kupal ang laman ng bag at umalis. Sa kabila ng nangyari ay ipinagpatuloy pa rin ni Junior ang paglalakbay at nakita nito si Pac sa tabi ng gasolinahan. Pinayuhan nito si Junior na huwag magtiwala sa mga sobrang bait na tao. Pagkatapos nun ay nag-decide ito na samahan si Junior na pumunta sa Mount Pauzu. Nagnakaw muna si Pac ng mga pagkain sa tindahan bago umalis kasama si Junior. Kinagabihan sa gubat ay magkasamang kinain ng dalawa ang mga pagkain. Dito na sinabi ni Junior na hinahanap niya ang Dragon Ball para pagalingin ang kanyang lola na si Pan. Naawa si Pac kay Junior kaya ibinalik nito ang ballpen na kanyang kinuha. Kaso pagkatapos nun ay bigla silang nilusob ng mga nagugutom na lobo. Agad na kumuha ng umaapoy na kahoy si Pac at lumaban. Habang si Junior naman ay tumakbo pero na-corner sa ilalim ng isang puno. Sa sobrang takot ni Junior ay nagawa nitong makatalon ng napakataas. Tumigil lang ang mga lobo sa pag-atake nang dumating ang isang babae na may dalang baril. Hinanap ni Pac at ng babae si Junior at nakita nila ito sa itaas ng puno na umiiyak. Isinama ng babae ang dalawa pauwi at pinakain. Pero pagkatapos nun ay pinakita ang babae na nagbagong anyo at naging demon. Sinabi nito sa kanyang mga kasama na siya ang kakain sa matabang si Pac. Ganun pa man nang puntahan nito ang dalawa sa kwarto para patayin ay wala na ito. Lumalabas na naramdaman ni Junior na may kakaiba sa babae kaya agad nitong sinabihan si Pac na tumakas. Kaso sa kabila nun ay nahulog pa rin ang dalawa sa patibong ng babae. Kinulong ng babae sina Junior at Pac sa kwarto kung saan niluluto ang mga tao. Sinubukan ng dalawa na tumakas kaya nagalit ang babae at hinawakan si Junior sa leeg gamit ang buhok. Nagpalitaw ng sandata sa kamay ang babae para patayin si Junior pero bigla itong nakagamit ng key blast at pinatalsik ang babae. Dahil sa nangyari ay nagkaroon ng pagkakataon sina Junior at Pac na makatakas. Tumakbo ang dalawa hanggang sa makarating sa isang lumang tulay. Unang tumawid sa tulay si Pac at muntik nang mahulog. Ganun pa man ay nakatawid ito at sinabihan si Junior na tumawid na rin. Kaso habang papatawid si Junior ay biglang lumakas ang hangin at natakot na itong lumakad paabante. Nasira ang lumang tulay at naiwan si Junior na nakabitin sa gitna. Sinubukan itong tulungan ni Pac pero tumanggi itong bitiwan ang tali sa takot na mahulog. Dahil sa nangyari ay pareho silang nahulog ng tuluyan nang naputol ang tulay. Swerteng nakaligtas si Junior na nahulog sa gilid pero si Pac ay hindi dahil nahulog ito sa gitna ng bangin. Dahil sa masalimuot na nangyari ay mag-isa na lamang si Junior na nagpatuloy sa paglalakbay. Habang naglalakad ay nakita ni Junior ang isang batang oso na hinahabol ng demon na si Susha. Natakot si Junior at iniwan ang batang oso. Ganun pa man ang maalala nito ang kanyang lola na si Pan ay nag-decide itong bumalik at labanan si Susha. Madaling natalo ni Junior si Susha at nilunasan ang mga sugat ng oso. Kaso biglang dumating ang nanay ng oso na sobrang nagagalit. Buti na lang ay napigilan ito ng batang oso at nakumbinsi na tulungan si Junior sa paglalakbay. Sa tulong ng nanay ng oso ay mabilis na narating ni Junior ang lumang bahay ni Goku. Kaso biglang lumitaw ang tatlong demon at hinarang siya nito. Tumakbo si Junior kasama ang mag-inang oso at inasar ang mga demon gamit ang kanyang puwet. Kaso habang tumatakbo ay biglang may umatake kay Junior. Nagpakilala ang umatake bilang Lord Yao, ang hari ng mga demon. Matapos nun ay nagpatuloy si Yao sa pag-atake kay Junior pero nilabanan ito ng nanay ng oso. Sa kasamaang palad ay walang laban ang nanay na oso kay Yao at madaling natalo. Nang makita ni Junior na papatayin na ni Yao ang nanay na oso ay nagawa nitong mag-Super Saiyan. Gamit ang Super Saiyan ay walang awa na binanatan ni Junior si Yao. Sobrang nagulat ang tatlong demon nang matalo ni Junior si Yao, habang si Junior naman ay nawalan ng malay at nagising na lang na binabantayan ng mag-inang oso. Agad na pinuntahan ni Junior ang dating bahay ni Goku para hanapin ang 4-star Dragon Ball. Pagkatapos ng maikling paghahanap ay nakita nga nito ang Dragon Ball sa ibabaw ng isang unan. Agad niya itong dinala sa labas para tawagin si Shenron at hilingin na pagalingin si Pan at buhayin si Pac. Sa kasamaang palad ay walang nangyari kaya nagalit si Junior at tinapon ang Dragon Ball.
Pinulot ito ni Goku at pinaliwanag sa Bobo na si Junior na kailangan ng 7 Dragon Ball para matupad ang hiling. Nagpakilala si Goku kay Junior bilang ang great-great-grandfather nito. Sinabi ni Goku kay Junior na pinapanood niya ito at hanga siya sa pinakita nitong katapangan. Maya-maya pa ay may dumating na helicopter at sakay nito si Pac at si Pan. Muling lumingon sa likod si Junior para kausapin si Goku pero nawala na ito. Ganun pa man ay narinig niyang sinabi ni Goku na ipinagmamalaki siya nito. Bago umalis si Junior ay sinabihan ito ni Goku na ingatan ang 4-star Dragon Ball na pamana pa sa kanya ng kanyang lolo. Dito na nagtatapos ang kwento ng paglalakbay ni Goku Jr. at maraming salamat sa panonood.